Ang Just-in-Time o JIT manufacturing ang pinakapusod ng efficiency sa isang lean system. Dito, ang focus natin ay simple lang. Mag-produce lamang ng kung ano ang kailangan, eksakto kung kailan ito kailangan. Walang labis, walang kulang. Kung babalikan natin ang orihinal na konsepto ng Toyota, kung saan nagugat ang lahat ng ito, literal talaga ang ibig sabihin ng JIT. Mag-produce ka ng output kapag hinihingi na mismo ng customer. Pero teka, bilang mga Yano builds, kailangan ninyong maintindihan na ang customer dito ay hindi laging yung end user na bumibili sa labas. Madalas, ang customer mo ay yung mismong susunod na empleyado o yung next step sa loob ng proseso ninyo. Isipin nyo na lang ang kitchen line sa Jollibee. Yung crew na nasa fry station, hindi yan magluluto ng 5 kilong fries kung walang nag-order, di ba? Magpapasa lang siya ng sakto at mainit na fries sa assembly line, eksakto kung kailan ito kailangan para iserve. Ang internal customer niya doon ay yung kasama niya sa counter. Dahil sa sistemang yan, walang nasasayang na lumalamig na pagkain at clear ang espasyo sa kusina. Ngayon, tingnan naman natin kung paano nagmamanifest itong logic na ito sa mismong daloy ng mga makina at internal processes. Sa isang strict na JIT setup, isipin niya na may 2 makina. Kung ang machine 2 ay kaya lang mag-process ng 1 part per minute, dapat ang machine 1 nakaset din na mag-produce ng eksaktong 1 part per minute lang. Ganyan din ang logic kapag in-apply natin ito sa service industry tulad ng isang BPO ticketing system. Kung ang Agent 2 na nasa Technical Resolution Team ay nakakatapos lang ng 1 ticket kada minuto, abay dapat ang Agent 1 na nasa triage level magpasa lang ng tickets at that exact same rate. Kasi kung ipapasa ni Agent 1 ang 50 ticket ng sabay-sabay, ano mangyayari? Matatambakan lang si Agent 2, babagsak ang quality ng trabaho at for sure magkakaroon ng malaking bottleneck. So bakit natin kailangan itong balansehin ng sobrang higpit? Alamin natin kung ano ang operational impact nito. Ang pinaka-rational dito, yung malaking so what kung bakit kailangan nating i-match ang processing rates from step A to step B ay para direktang maiwasan ang excess inventory. Bilang mga lean practitioners, you really need to watch out for this common pitfall sa mga opisina natin. Yung mentality na kailangan mag-produce ng mag-produce para lang masabing busy o may ginagawa. Sa traditional na mindset, kapag nakatayo lang ang makina o chill lang ang empleyado, feeling nating lugi ang kumpanya. Pero ang totoo, kapag gumawa ka ng output na hindi pa naman kayang i-process ng susunod na step, nag-create ka ng overproduction muda. At sa lean terminology, yan ang pinakamalalang uri ng waste. Literally, nagtatali ka ng pera ng kumpanya sa inventory na hindi pa naman mapapakinabangan. Ngayon, gets na natin ito sa internal flow. Pero paano naman natin i-apply ang JIT sa labas? Lalo na kapag hindi naman pwedeng maghintay ng actual order ang end customer mo. Kasi nga naman, hindi laging posible na magantay muna ng bayad bago gumawa, lalo na sa fast-moving consumer goods. Dito na papasok ang modernong diskarte. Gumagamit ng mga kumpanya na yon ng predictive analytics para makalapit pa rin sa JIT model. Basically, inaalam muna nila gamit ang data kung ilan talagang posibleng mabenta bago sila mag-produce ng maramihan. Isang classic example nito from our source material ay sa book publishing. Imbes na mag-print agad ng 1 milyong kopya na malamang maalikabuhan lang sa warehouse, nagpiprint muna sila ng small initial run. Tinitesting muna nila ang market. Kapag nakita sa data na mabilis maubos ang libro, ibig sabihin may malinaw na demand. Saka pa lang sila mag-scale at mag-order ng mas malalaking batches. Sa ganitong setup, naiiwasan yung massive inventory muda habang nasasagot pa rin ang demand ng market. Nakakabilib kung gaano ka-adaptable ang GIT concept kapag na-maximize natin ang teknolohiya. Tignan ninyo ang diskarte ng ilang smart entrepreneurs sa print-to-order niche para sa mga DVDs. Bumibili sila ng rights para sa mga unreleased, low-cost cult films. Alam naman nilang niche market ito, kaya hindi logical na gumastos ng malaki sa traditional mass printing. So anong ginagawa nila? Gumagamit sila ng print-to-order tech via online retailers tulad ng Amazon. Ang ibig sabihin nito, nami-minimize nila ang upfront expense dahil literally, ipiprint lang ang DVD kapag may nag-click na ng buy. Na-eliminate din yung waiting time para sa return of investment at nakakakuha sila ng stable profit kasi zero ang waste nila sa production. Ang ganitong napakagandang execution ng JIT ay nagdadala sa atin sa isang mas malawak na pananaw tungkol sa lean. Sa panahon ngayon, ang JIT ay hindi na lang nakakahon sa literal na pabrika. Isa na itong malawak na lean mentality. Filosofiya na siya na nakafocus sa pagtanggal ng anumang uri ng waste sa kahit anong organizational process. Isipin ninyo kung paano ito ginagawa ng mga malalaking local logistics at delivery companies natin dito. Inia-apply nila ang JIT mindset hindi sa paggawa ng pisikal na produkto, kundi sa pag-optimize ng delivery routes, pagtanggal ng idle time ng mga truck sa sorting hubs, at syempre sa pagbawas ng sobrang paglipat-lipat ng mga parcels.
The goal is, kapag pumasok ang package sa hub, saktong darating din ang truck na magde-deliver nito palabas. Walang natutulog na inventory at walang nasasayang na oras. Habang mas lumalalim ang pag-unawa natin sa module na ito, kailangan malinaw sa inyo ang pagkakaiba at ang koneksyon ng dalawang haligi ng operational excellence. Ang Lean ay nakatutok sa pag-eliminate ng waste at pagpapataas ng efficiency, just like what we do with JIT. Ang Six Sigma naman ay nakafocus sa pag-improve ng kalidad mismo ng proseso para pababain ang defects at errors. Bilang mga process improvers, you have to see that these two goals inherently go hand in hand. Kasi hindi ninyo maaayos ng lubusan ang mga defects kung ang proseso ninyo ay nakabaon sa sangkatutak ng waste at bottlenecks. At the same time, walang kwentang napakabilis na proseso kung puro mali naman ang output na lumalabas, di ba?